Higit pa rito, kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang pinili doon, malamang natataas muli ang kanyang reputasyon. Pagkatapos ay maaari pa niyang baguhin ang kanyang impresyon sa mga tao sa labas ng Bay Region mula sa kanyang pagkabata. Natugunan niya ang ilang mga limitasyon, kabilang ang paghihigpit sa pagiging isang maruming anak sa labas, at ang limitasyon ng paggamit ng mga medikal na teknik na mukhang maling pananampalataya, dahil ang pagpapagaling ay ang tradisyon sa mundong ito. Ang mga tao sa mga slum ay walang pakialam sa alinman sa paraan at tinatanggap ang kanyang paggamot. Ngunit hindi iyon naaangkop sa mga tao sa labas ng mga slum. Para palawakin ang kanyang klinik ng higit pa sa mga slums, kailangan niyang gumawa ng ilang marketing para sa mga tao na pumunta sa kanya. Walang mas mahusay na diskarte sa marketing kaysa sa pagkakaroon ng isang mahusay na reputasyon. Kaya sigurado siya na mula roon ay kakalat ang tsismis, dahil kausap niya ang hari. Ito ay image marketing na hindi mabibili ng pera. Nag-isip sandali ang hari at tinanong si Raymond kung paano niya naiisip na dapat nilang gamitin ang pera para sa Bay Region. Nagulat si Raymond, nagtataka kung bakit niya ito tinatanong, dahil dapat ay siya mismo ang nakaisip nito. Gustong sundan ni Raymond ang agos. Dahil nagtanong na ang hari, naisip niya na ang pagpapabuti ng kapaligiran ang pinakamahalagang prioridad, dahil ang Bay Region ay masyadong marumi, dahil hindi ito napangasiwaan ng maayos. Ang inuming tubig ay marumi at ang mga lansangan ay napuno ng mga daga at insekto, na dinala at kumalat sakit. Kaya kung ang kapaligiran ay bumuti, ang bilang ng mga namamatay na dulot ng mga sakit ay mapapansin ang kapansin-pansing pagbaba. Sumang-ayon si Haring Odin, dahil kailangan ang pagpapabuti ng kapaligiran, ngunit hindi iyon sapat. Sa pagkakataong iyon, nagtaka ang hari kung ano sa palagay ni Raymond ang kailangan para umunlad ang buhay ng mga tao sa Bay Region. Alam ni Punong Ministro Galman na ang pagpapabuti ng Bay Region ay isang bagay na hindi nalutas ng hari sa buong panahon ng kanyang paghahari, ngunit hiniling niya kay Raymond ang kanyang opinyon. Nabigo ang lahat ng tatlong prinsipe na patatagin ang rehiyon ng Bay. Kaya tiwala si Galman na labis na nadismaya ang kanyang kamahalan, at iniisip niya kung sinisikap niyang makita kung may mga katangian si Raymond upang maging isang prinsipe. Samantala, nagtataka si Raymond kung bakit nagtatanong ang hari sa isang manggagamot lang na tulad niya ng mga ganoong katanungan na siyang pananagutan ng hari. May pumasok sa isip niya, ngunit iniisip niya kung okay lang ba na magsabi ng ganoon. Gayunpaman, tinanong ni Limerton ang kanyang ama kung magiging maayos ba siya kung sumagot siya para sa kanya. Alam ni Limerton na nakikiramay ang kanyang ama sa mga slum ng mga tao noong iminungkahi niyang alisin ang Bay Region noong nakaraan, na nagresulta sa pagkawala ng kanyang pabor. Kaya gusto niyang tabyusan ang sarili gamit ang pagkakataong ito. Kaya't binibigkas niya na ang pangunahing problema ng Bay Region ay kahirapan, kaya naman kailangan niyang lutisin ang kanilang kagutuman. Kaya kung palagi silang namamahagi ng mga butil ng dahon sa kanila, ihahandog din nila ang kanilang katapatan sa hari. Naisip ni Galman na hindi ito isang maling mungkahi, dahil malamang na nakatulong ito sa pagpapatahimik sa mga puso ng mga tao sa mga slum at itataas din ang kanilang katapatan sa imperial family. Gayunpaman, hindi malulutas ng pagbibigay ng rasyon ng lunas ang kahirapan, kaya alam ni Galman na kailangan ng pangunahing solusyon. Pagkatapos ay humakbang si Chen at naisip niyang ang pagbibigay ng kaluwagan ay isang political stunt, kaya hindi rin magiging madali ang paghahanda ng pananalapi para doon, kahit na naisip ni Limerton na kailangan itong patatagin ang Bay Region. Talagang nagsimulang mag-isip si Chen kung kailangan ba nilang maglagay ng labis na pagsisikap para sa Bay Region, dahil ito ay isang lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga mababang uri ng tao ng kaharian. Naisip niya na mas mabuting higpitan ang kanilang kontrol sa kanila. Inis na haring ito, at nilinaw niya na narinig niya ang sinabi ng dalawa. Kaya tinanong niya si Raymond kung may iba pa siyang ideya. Nagsimulang magtsismisan ang lahat, dahil kahit si Prince Limerton, na sinasabing henyo at si Prince Kyan, na sinuportahan para maging susunod na hari, ay hindi kayang lutasin ang problemang ito. Kaya nagtaka sila kung paano posibleng magkaroon ng magandang ideya ang illegitimate na iyon para malutas ang problemang ito. Wala nang pakialam si Raymond, dahil hindi mahalaga kung pagtawanan nila ang ideyang ito, at sinabi niyang kailangan niya ang pagpapaganda ng kapaligiran. Disappointed ang hari dahil hindi sapat ang pagpapabuti ng kapaligiran lamang. Nagulat si Raymond, nagtataka kung bakit binibigyan siya ng disappointed na tingin ng hari,
na para bang may inaasahan sa kanya. Nilinaw ni Raymond na hindi lang paglilinis ng dumi at paglilinis ng lugar ang sinasabi niyang environmental improvement. Nagsalita siya tungkol sa pagpapalawak ng mga kalye upang makadaan ang mga karwahe ng kabayo at mapabuti ang seguridad nito. Na-notify si Raymond na humakbang siya para sa kanyang pasyente, kaya na-activate na ang Heart of Steel. Kasabay ng kahusayan sa pagsasalita, ipinaliwanag ni Raymond na kung bubunutin nila ang mga dark organization na dumarami sa Bay Region at lahat ng ilegal na aktibidad ng Entertainment District, maaaring lumipat ang Bay Region tungo sa pagiging business hub. Ipinaliwanag ni Galman na ang Bay Region ay walang koneksyon sa mga tao sa labas, kaya mahirap palaguin ito bilang business hub, at sa palagay niya ay hindi niya alam iyon. Sumang-ayon si Raymond, dahil ito ay tama para sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit ang Bay Region ay nagtataglay ng isang kalamangan na maaaring makatulong dito na maging isang business hub. Nagtaka sila kung ano ang advantage, at ipinaliwanag ni Raymond na ang unang bentahe ay ang Alfonado. Ang Bay Region ay pinakamalapit sa Alpha-Gato, kung saan madadaanan ng mga tao para makarating sa kabisera. Gayunpaman, ang mga ngalakal ay hindi dumaan sa Northwest Gate. Ito ay konektado sa Bay Region at pumupunta lamang sa kabisera sa pamamagitan ng East Gate. Kaya dahil sa mga pagpapahusay sa seguridad ng Bay Region, hindi na kailangang sadyain ng mga ngalakal na kumuha ng mas mahabang ruta para dumaan sa silangan na tarangkahan. Hindi tulad ng ibang mga lugar, ang rehiyon ng Bay ay may natatanging kalamangan sa distrito ng Libangan, Langtrim. Alam ni Raymond na inisip lamang ng mga maharlika na si Langtrim ay hindi umaayon sa imahe ng mga maharlika na katulad nila. Gayunpaman, ang mga maharlika ay mahilig sa entertainment, at binisita na nila ang Langtram dati dahil binabaha ito ng patuloy na daloy ng mga bisita sa gabi. Sa kasalukuyan, hayagang nagaganap sa Langtram ang mga bagay tulad ng ilegal na pagsusugal, krimen, droga at iba pang ilegal na aktibidad. Kaya iminungkahi ni Raymond na bunutin nila ang lahat ng iyon, palitan ang lugar na ganap sa isang lugar na maaaring gumana sa sikat ng araw upang gawin ang Langtram na hindi isang lugar kung saan maaari silang mag-enjoy ng lihim na libangan, ngunit kung saan maaaring magsaya ang mga tao kasama ang kanilang malalapit na kaibigan o pamilya. Kaya't kung ang Langtram ay magiging isang downtown, tulad ng kanyang nabanggit, ang mga ngalakal ay natural na magtitipon doon, ang Bay Region ay magiging revolusyon sa kabuuan, at ang mga slum na tao ay maaaring makatakas sa kahirapan. Inisip ni Galman kung itinataguyod ni Raymond ang Bay Region na mabuo bilang business district, at siguradong posible nga iyon. Iyon ang perpektong timing, dahil kakaalis lang ng Darkblade Guild. Kaya dapat maging mas maayos ang paglilinis sa Bay Region. Higit pa rito, hindi lang ito isang bagay na nakinabang lamang sa rehiyon ng Bay, dahil kung isa pang distrito ng negosyo ang nilikha sa kabisera, makakatulong din ito sa pagpapabuti ng kanilang kalakalan at komersyo. Ang kanyang mungkahi ay mas mahusay kaysa sa iminungkahi ng dalawang prinsipe. Kaya natitiyak ni Galman na masisiyahan ang kanyang kamahalan sa sagot na ito. Ngumiti si Haring Odin, na para bang hindi iyon masamang ideya, kaya inutusan niya si Galman na suriin ang mungkahing ito kasama ng tagapangasiwa, at masunurin si Galman, pinagtibay. Hindi makapaniwala si Raymond na kumikilos kaagad ang hari, kahit na siya ay napakamaingat na personalidad, kadalasang sinusuri ng mabuti ng hari ang mga plano bago magpasya sa anuman, at kakaiba ang pakiramdam niya na kinikilala siya ng hari. Ni minsan ay hindi pa nalinlang si Raymond ng kahit anong papuri mula sa kanyang ama, kaya nagpasalamat siya sa hari. Biglang nasabi ng kanyang ama na pinag-uusapan na ito ni Raymond para sa kapakanan ng mga slums. Wala siyang binanggit para sa kanyang sarili, at hindi ito eksaktong itinuturing na reward, kaya gusto niyang bigyan siya ng karagdagang reward. Nagulat ito kay Raymond, at inisip niya kung ano ang karagdagang gantimpala na iyon. Ipinaliwanag ng hari na ito ang magiging gantimpala na ipagkakaloob sa kanya at bibigyan siya ng titulong baronet mula sa araw na iyon. Nagulat si Raymond, dahil ito ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Ang isang baronet ay maaaring ang pinakamababang titulo sa rangkang, ngunit ito ay isang maharlika pa rin kahit na hindi siya makakakuha ng teritoryo sa Cross-Allied Empire kung saan bahagi ang Houston Kingdom. Ang pinakamababang rank ng nobility ay mas makapangyarihan pa rin kaysa sa isang knight. Kaya ang progenist ay lumuhad sa harap ng hari at nilinaw na siya ay lubos.
Karapat-dapat sa gayong napakalaking gantimpala, na pinagtataka ng hari kung sa palagay niya ay labis ito para sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Raymond na hindi iyon ang kaso, dahil nagpapasalamat siya sa kanya at nag-alala dahil binibigkas niya ang kanyang matapat na pag-iisip. Kaya nagpa siya siyang manahimik. Sinabi ng hari na pinatatag ni Raymond ang hindi mapakali na puso ng mga tao sa Bay Region bilang isang manggagamot, at na pinabagsak din niya ang masamang grupo ng Underworld, kasama ang paglalantad sa mga tiwaling maharlika. Nagbigay din siya ng pahiwatig kung paano sila kayang lutasin ang 100 taong pag-aalala ng kanilang kaharian hinggil sa problema ng Bay Region. Kaya sa tingin ng hari ay karapat-dapat siya sa gantimpala na ito. Nilapitan niya si Raymond at tinanong siya kung may family name na gusto niya. Paliwanag ni Raymond, gusto niya itong Mapin dahil ito ang apelyido ng kanyang ina. Tumingin sa kanya ang hari na para bang iniisip niya na maaaring gamitin ang pangalan ng Houston family, ngunit pumayag siya sa desisyon ni Raymond. Gayunpaman, nais niyang itanong sa kanya ang isang bagay, kung iaalay ba niya ang kanyang buhay upang paglangkuran siya at ang kaharian ng Houston. Si Raymond ay nanumpa sa kanyang pangalan na iaalay niya ang kanyang katapatan sa hari at ang Haring Odin sa Houston, nanunumpa sa dakilang pangalan ng Houston na tinatanggap niya ang kanyang katapatan. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya kay Raymond ang titulong Baronet. Kaya simula ngayon, hindi na siya tatawaging Raymond, kundi bilang Baronet Pennant. Samantala, tinanong ng skimang boss ng secret organization ang kanyang tao kung naging Baronet na ang healer, at pinatunayan ng lalaki. Alam ng amo na si Raymond na ngayon ay si Baronet Pennant ay anak ng Odin, at pinatunayan ng kanyang lalaki na siya ay isang anak sa labas. Nabalitaan ng amo na naging healer siya kamakailan, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang ranggo. Ipinaliwanag ng lalaki na nakatanggap siya ng ebolwasyon ng U-rank, na kumakatawan sa undetermined, at iyon ang unang pagkakataon na ibinigay ng Healing Tower ang rank na iyon. Naalis daw ni Healer Raymond ang Odin Poison, kahit F-rank healing power lang siya. Higit pa rito, tila sikat siya sa rehiyon ng Bay at gumamit ng lihim, sinaunang teknik at hindi karaniwang pagpapagaling. Ito ang dahilan kung bakit ang boss ay nagtataka kung anong uri ng medical technique ang ginagamit niya, at iniisip na ito ay magiging ilang walang silbi, heretical technique, bagaman. Kaya tinanong ng amo ang kanyang tauhan kung si Baronet Pennant at mananatili sa Bay Region. At sinabi niyang oo. Iniisip ng boss kung may posibilidad na ang sinaunang lihim na teknik ng manggagamot ay matigil sa kanilang balak. At naisip ng kanyang lalaki na mahihirapan siyang gawin ito. Nagtataka siya kung bakit ganito ang sasabihin ng lalaki niya. At ipinaliwanag ng kanyang tao na para matigil ang kanilang balak, ang healer ay kailangang magkaroon ng higit sa kakayahan na gamutin ang mga pasyente. Kailangan din niyang magkaroon ng malawak at tiyak na kaalaman. Gaano man katangi si Raymond bilang isang healer, imposibleng magkaroon siya ng kaalaman na makakapigil sa kanilang mga plano. Kaya naisip niya na ayos lang na huwag na lang siyang alalahanin at nagpa siya ang kanyang amo na kalimutan na ito. Naalala niya na ito na ang araw para simulan ang kanilang mga plano. Pinagtibay ng lalaki na dapat silang makakita ng ilang reaksyon sa lalong madaling panahon, dahil natapos na ang lahat ng paghahanda. Natitiyak ng amo na maalis na ng kanyang tauhan ang mga bakas, dahil malalagay sila sa mahirap na lugar kung may makakita ng anumang bakas. Pagtibay ng lalaki, dahil sa huli ay naalis na niya ang lahat ng mga bakas na iyon at nilinis ito sa isang tahimik na sulok. Tinapos ng amo ang kanilang pag-uusap at inutusan siyang gawin ang kanyang makakaya habang umiinom. Naiinis siya kay Raymond dahil maging ang mga mata nito ay may ganoong nakakairitang kulay emerald. Nagtataka ang mga mata ni Emerald sa kanya kung iyon nga ba ang simbolo ng pamilyang iyon na kilala niya, ngunit sa tingin niya ay nagkataon lang. Samantala, ang desisyon ni Raymond ay nasuri bilang pagbibigay sa kanya ng quest reward, bonus level up at 30 skills points. Samantala, sa Bay Region, hindi makapaniwala ang lahat na gumawa ng ganoong kahilingan si Raymond sa palasyo ng hari. Pinatunayan ito ng isa pang tao, tulad ng sinabi ni Raymond. Hindi niya kailangan ng anumang iba pang gantimpala at nais na tulungan ng hari ang Bay Region. Nagtataka sila kung paano siya palaging nagbibigay, at natitiyak nila na kahit ang langit ay hindi magkakaroon ng isang tulad niya. Laking pasasalamat ng mga tao sa kanya na malapit na silang maiyak dahil siya ang mahal na anghel na ipinadala sa kanila ng langit.